Dahil pagkaupo ko, tatanggalin ko lahat ng skanwag! At ikaw, ang uunahin ko! Dito pa lang! Sige, putok mo! Putok mo! Pagkatapos ng sagupaan, nagmadali si Olivia upang hanapin si Pilar. Ngunit laking gulat niya nang makita ang ina na nakahiga, walang malay at hindi na gumagalaw. Napatulala si Olivia sa matinding sakit at lungkot sa pagkawala ng kanyang ina. Samantala, tinanong ni Marites si Tindeng kung saan ito pupunta matapos ang lahat ng nangyari sa kanila. Kitang-kita sa mga mata ni Marites ang pag-aalala habang tinatawag niyang nanay si Tindeng. Isang tawag na puno ng pagmamahal sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Nagulat si Tindeng sa narinig. Matagal na mula nang huli siyang tinawag na nanay. At sa sandaling iyon, tila naibsan ang bigat sa kanyang puso. Napaiyak siya at mahigpit na niyakap si Marites. Nilapitan ni Ramon si Tindeng at tinanong kung saan siya tutuloy. Ipinahayag ni Ramon na maaari siyang manirahan sa kanila, ngunit matigas si Tindeng. Para sa kanya, si Ramon ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang buhay, lalo na ang kay Marites. Pagkatapos, kinausap ni Ramon si Tanggol. Ipinunto niya na mas mahalaga ang kanilang negosyo at dapat unahin ito, lalo na kung mananalo si Tanggol bilang mayor. Diretsahang sinabi ni Tanggol na ang dahilan ng kanyang pagtakbo ay para makatulong sa tao, hindi para maging sunod-sunuran sa kanila. Nagalit si Ramon at sinabing kaya siya pinatakbo ay para sa kanilang pamilya at negosyo. Ngunit nanindigan si Tanggol na hindi siya tatalikod sa kanyang prinsipyo. Kinausap din siya ni Don Gustavo na nagpahayag na itutuloy pa rin nila ang negosyo sa kabila ng pagtutol ni Tanggol. Mabilis na binalaan ni Tanggol na makakalaban lamang nila siya kung ipipilit pa nila ang kanilang plano. Sa isang pagtitipon para sa kanyang kampanya, lumapit si Rigor kay Tanggol at tinuligsa siya sa harap ng mga tao. Sinigaw ni Rigor na kapag nanalo si Tanggol bilang mayor, sisirain lamang nito ang Maynila. Hindi nagpadaig si Tanggol at mariing sinabi na aalisin niya sa pwesto ang mga tulad ni Rigor at siya ang unang tatanggalin. Napikon si Rigor sa narinig. Agad niyang binunot ang baril at tinutok sa mukha ni Tanggol. Ngunit hindi na tinag si Tanggol at hamon pa niyang iputok ito. Sa kabuuan, naging masalimuot ang mga kaganapan matapos ang sagupaan. Mula sa matinding pagdadalamhati ni Olivia sa pagkawala ng kanyang ina, hanggang sa emosyonal na pagkakasundo ni Marites at Tindeng. Ngunit sa gitna ng mga personal na sugat, lumitaw ang mas mabibigat na tunggalian sa politika at negosyo. Nanindigan si Tanggol sa kanyang prinsipyo na maglingkod para sa tao. Taliwas sa kagustuhan ni Ramon at Don Gustavo na gamitin siya para sa kanilang kapakinabangan. Lalong tumindi ang tensyon nang harapin siya ni Rigor sa publiko na nauwi sa isang matinding paghaharap na muntik ng magbunsod ng pamamaril. Ang lahat ng ito ay tila hudyat na mas titindi pa ang labanan, hindi lamang para sa kapangyarihan, kundi para sa paninindigan at hustisya. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.